Bro Reed, sabi nga nila, every rider may riding body. Okay. So ito yung nag-iisang riding body ko. Ha? Nag-iisa? Oo, nag-iisa to bro. Isa sa Nag-iisang ginagamit? 1300. Okay. Linawin mo. Nag-iisang 1300 GS. Okay, yan, okay, bro. gets. Ito bro, yung tinatawag nating BMW GS 1300. Option 719. Okay. At ito yung tinatawag din ng BMW na top of the line. Okay. Nagtataka ka ba bro Reed kung bakit ito tinawag na option 719? Oo nga, bakit? Short trivia lang din po para sa ating mga kamanibela. This BMW GS model is touring enduro bike na mula sa Bavarian Motorcycle Works o yung tinatawag na BMW na isa sa German brand na yung Bavarian bro, yun yung isa sa pinakamalaking lugar sa Germany. Kaya naman ito tinawag na 719 dahil ito ay ang tribute nila para sa production process ng mga special individual customer request ng mga BMW user. Grabe bro, talagang pinag-aralan mo yung motor mo Sure. bagong binili? Siyempre, hindi tayo bibili basta-basta ng walang study yan. Siyempre naman. At bro, alam mo ba, ito rin ang unang-unang release na BMW 1300 Trophy Edition dito sa Pilipinas. Ganun pala. Yes, makes sense. Nice. Pwede sana natin i-test yan dito sa off-road, dito sa KDR Adventure Camp. Kaso, di pa ata adventure or Hindi pa bro. off-road? Dahil sa bagong labas lang yung motor natin Okay. bro, hindi pa siya naka-design for off-road. So medyo delikado pa siyang i-test ride off-road. Pero pwede natin test ride ito mamaya sa highway. So, itong gulong na nakalagay ngayon sa ating motor, stock pa yan. Stock pa yan, hindi Okay. pa tayo nagpalit. So sa mga gustong mag-off-road ng GS, I will recommend na magpalit kayo muna ng gulong na 50% off-road at 50% on-road. Yan ba yung tinatawag nilang all-terrain tires sa mga sasakyan? Yes, iyon yung tinatawag. Okay. Bro, maraming features ang nadagdag dito sa motor na to. Okay. Kumbaga, ako kasi BMW user na ako ever since. Hmm. At mula sa 1250cc BMW, ang dami nilang dinagdag na features dito sa 1300. Na kung saan, mas nagustuhan mo. Siyempre, kaya nga ako bumili ng isa. Okay. Gusto kong malaman kung ano yung mga nadagdag. Yes, syempre naman. Ipapaliwanag ko sa'yo, bro. So, ito ang isa sa nagustuhan ko dito. Pag inon mo na siya dito, meron na rin siyang tinatawag na Oo. Oy, di ba? May naririnig ako bro, parang gumagalaw yung suspension ha? Yun. Parang ina-assist ka niya para ma-center stand mo, ano? Kaya siya tinatawag na center stand assist. Okay. So, isa yan sa O, di ba? dinagdag nila sa bagong model ng So, yung 1300. sabihin, kahit na hindi mo na kailangan magpalakas ng binti para lang ma-center stand mo yung higanting motor na to. Napaka-friendly naman pala sa mga beginner riders At to. napaka-high-tech. At isa pa sa nadagdag dito, bro, etong windshield niya, oh. Uy, automatic na, bro. Sir, automatic yan, bro. Siyempre, pagka nagmumotor ka, ayaw natin, aabutin natin yung windshield, di ba? Of So, course. tama yan, pinipindot lang. At syempre, bro, pag sumakay ka dito sa motor na to, tingnan mo. Oh, yung aerodynamic, Okay. sagat na sagat niya. Halos hindi mo maramdaman yung hangin kapag tumatakbo ka na sa highway. Okay. Mga ilan yung takbo naman yan? Ang sabi nila sa manual, kaya ito tumakbo ng 230 max speed. Max speed? Max speed. Ang bilis nun, brother. Mabilis yun, bro. At 145 horsepower yung kanyang makina. Okay. So, mas malakas siya doon sa last. Yes, mas malakas siya ng konti. Kasi from the 1250 ngayon, 1300 na siya. Alam nyo, mga kamanibela, napakaganda na nagre-review yung mismong owner ng bike. Kasi siya mismo yung nakaka-experience. Like, ngayon, merong si Bro Alfred ng previous model na i-compare natin yung dati dito sa bago. Yes. Para naman sa mga nanonood, is alam nila kung worth it ba na mag-upgrade or mag-stay sila sa previous model. At hindi lang yan, bro. Meron pa tong adaptive cruise control. Oh! Yes. Ito yung BMW na Ito. naglabas ngayon ng adaptive cruise control. So, etong sensor dito, kapag may sasakyan dyan sa harap na bumabagal, automatic siyang babagal. Babagal din siya. At kapag bumilis naman siya, bibilis din yung motor ng kusa. Okay. Doon At sa hindi likod lang naman. yan. Sa likod naman, meron naman siya ditong tinatawag na sensor or kasama rin sa features na 360. Okay.
na kapag ka may sasakyan dito sa side mo, Okay. magwa-warning naman dito sa side mirror mo. Blind spot monitoring Blind naman spot ang tawag motor. dyan, bro. Yes. This motorcycle is one of my wish list, bro. Kasi nung nakita ko yung paglabas ng edition na to, talagang gustong-gusto ko na magkaroon. Kasi I usually ride sa iba't ibang bansa. At ngayon, nakita ko talaga yung performance ng motor na to, na talagang pangbaragbagan, bro. Kasi nasubukan ko to sa off-road, talagang kayang-kaya niyang sumabay. Kaya baga, tumatakbo kami ng 135 kilometers per hour off-road. Kayang-kaya niya eh. So bagay na bagay pala talaga sa personality mo. Para as sa rider. mga mahilig mag-travel ng malalayo, I could say, this is one of the best bike na Okay, kaya pala. Pwede pa natin yan i-try on the road? Kasi iba talaga pagka i-ride natin, di ba? Ngayon na ba? Tara! Dito sa ating Manibela Test Ride! Welcome po sa ating test ride mga kamanibela. Ngayon ay susubukan natin gamitin ang ating BMW 1300 GS Option 719. Dito sa riding modes ng GS ay nakaset tayo sa road condition dahil kapag ito ay naka-road, yung suspension niya ay medyo matigas ng kaunti na bagay sa mga road conditions. At kapag naman nilipat mo itong mode natin sa enduro, hindi gagana yung kanyang adaptive cruise control at yung mga suspension niya ay lalambot sa mga lubak at mas magiging smooth ang takbo mo during off-road rides. At ngayon, pag nilipat mo naman siya sa Eco, ito naman yung isa pang mode niya na kung saan humihina ng kaunti ang kanyang horsepower na nilalabas. At pag naka-rain naman, ganun din, same with the Eco, hindi siya bibigla ng kanyang power dahil sa itong rain ay naka-design din sa mga madudulas na mga kalsada. So ganun ka-high-tech yung motor na ito kapag during rain modes ang inyong setting para maiwasan din ang pag-slide ng mga gulong sa likuran. So, kapag kinatch mo siya, doon lang siya mag-engage yung kanyang setting. So, ngayon guys, ay susubukan naman natin itong adaptive cruise control. Pero bago natin gawin yan, ibabalik ko muna sa road. Hatch. Yan, nakabalik na siya ngayon. Ngayon ay susubukan natin itong adaptive cruise control natin. So, paano siya gumagana? Meron siyang button dito na on and off. Slide mo lang papunta sa kanan at lalabas ngayon yung signal button doon sa harap at itulak mo lang to pataas. Susubukan natin siya ngayon patakbuhin sa likod ng van sa bilis na 89. Ayan. So nakaset siya ng 90 kilometers per hour pero yung kanyang takbo ay 80 lamang. Ganun siya ka high-tech. At ngayon, kapag bumilis ngayon yung takbo ng van, kusa naman ding bibilis ang motorsiklo. Sa mga kamanibela natin, susubukan lang po natin para lang makita ninyo, hindi ko po hinahawakan ang manibela o yung tinatawag nating throttle. Sa ngayon, makikita nyo, 83 po ang kanyang speed, pero 90 po ang takbo. Kapag pumunta po ako dito sa bandang kanan, kusa pong bibilis ang ating motorsiklo at kukunin naman niya ang bilis na 90 kilometers per hour. Ayan, kusa siyang bumibilis mga kamanibela. Ayan, no? Pero ang kanyang pag-engage ng bilis ay dahan-dahan lamang para mas safe ang mga riders. Ngayon, pag ibinalik ko naman dahil merong sasakyan sa harap, pag binalik ko dito sa kaliwa, ayan, kusa siyang babagal at madidetect na naman niya ang sasakyan sa harapan. Ganon ka high-tech. Sa mga long rides naman, sobrang komportable. Ngayon dahil bago pa lang siya na nakuha natin,
ay na-ride ko na siya at almost 500 kilometers at malayo-layo na rin ang natakbo natin. Masasabi ko na sobrang komportable niya. With the previous BMW GS 1250, mas masasabi ko na mas na-enhance ngayon ang suspension nito dahil sa ngayon ay full electronic na yung kanyang suspension. Nag-a-adjust siya according sa bigat ng rider. Hindi kagaya ng 1250 GS natin na mamimili ka ng mga modes kung papaano yung max, medium, tsaka auto. So ito mga kamanibela ay fully automatic na, so wala ka nang i-adjust sa inyong suspension. At isa rin sa setting na ibinigay ng BMW, naglagay din sila dito sa bandang kaliwa ng button na kung saan mapapalitan mo ngayon yung modes. Sa features ng BMW, nagdagdag naman sila ng additional button dito sa bandang kaliwa na kung saan lalabas ang inyong multi-controller na may ACC, hold at grip heating. Pwede mo siyang i-control dito sa bandang up and down button mo with the control din ng traction control, damping at ride height. So pag gusto mo siyang i-adjust sa inyong ride height, pwede mo din i-select yung ride height kung gusto mo ng fully automatic or manual. Meaning to say, pwede kang mamili kung manual or matic, depende sa inyong comfortability. While driving on the road, yung power niya medyo mas malakas siya ng kaunti sa 1250. Sa previous model, mas maramdaman mo yung kanyang power, pero yung comfort hindi nag-sacrifice. Although aggressive pa din siya, pero yung bigla na itatapon ka ng motor papatalikod, hindi siya ganun kalakas compare sa mga other adventure bike. Sobrang maamo pa rin siya, mabait i-drive, very comfortable pa din. Sa body position naman, naka-upright lang kayo, tamang-tamang relax lang, hindi ka nakasubsob at hindi ka rin masyado naka-incline. So mapipil mo talaga yung comfort at the long ride kapag ganito yung position mo. At the same time, pag kayo ay tumatayo sa motor, yan, mas tama yung pagtayo mo sa motor dahil hindi ka naka-bend forward, hindi ka rin naka-forward. Saktong-sakto yung center of gravity pag nasa gitna lang kayo ng motorsiklo. Bomba tayo dito. Sarap. Sa price difference naman ito sa iba't ibang variant ng GS, itong option 719 ay masasabi kong sulit dahil naglagay sila ng mga accessories dito sa ating mga controls, dito sa ating handlebars, at gayon din sa ating brake fluid, clutch cap, at sa ating lever. Pati na rin dito sa ating braking system ay naka option 719, even yung seat natin, ito ay 719 also. Sa ating shifting, sa ating cambio naman ay naka option 719 at meron pa siyang additional engine cover na nakalagay din ang option 719. Kumbaga talagang fully loaded yung bike na to compare sa ibang mga variant. Mas mahal nga lang siya ng around 200,000 sa triple black at sa white edition ng GS. Mas na-enjoy ko yung pagmumotor dahil bukod sa nag-enjoy na ako sa lugar, nag-enjoy pa ako sa pagbiyahe. Iba yung experience na saya na ibinibigay sa'yo ng pagmumotor. At ito ay tinatawag naming stress reliever. Kaming mag-asawa, kaya kami napahilig sa pagmumotor dahil kapag kami ay full of stress na sa aming mga trabaho, sa aming mga ginagawa, mas doon kami nagsiset ng aming ride at nababawasan ang aming stress kapag naglo-long ride kami. At ang importante pa dyan, mas napapatibay namin ang aming komunikasyon bilang mag-asawa. Kaya ito ay isang nagsisilbing
way of our communication din sa isa't isa. At base po sa experience naming mag-asawa, dahil bumabackground dito ang aking nag-iisang asawa, eh talagang very comfortable even the passenger. At isa rin yon sa nagustuhan ko sa adventure bike, dahil hindi lang ako yung nakaka-travel din kasama ang aking asawa. Nag-iisa yun ha.